Habang kumakain si Elizabeth, napansin niya na dumadalas ang mga ads sa kanyang paboritong series. Dahil dito, naisip niya na kapag bumalik si Leping, uutusan niya itong ikuha siya ng membership para hindi na masira ang kanyang panunood. Kasabay nito, napansin din niya na naubos na ang kanyang chips, ngunit napangiti siya at sinabi na ang pinakamasarap na parte nito ay ang mga tira-tira. Sinimulan niyang ipunan at dilaan ito, sinasabing ito ang pinakamasarap na parte sa pagkain ng chips at talagang nakakaadik. Pagkatapos nito, itinapon niya ang kanyang basura at tumayo, suot ang tsinelas na ginawa mismo ni Leping para sa kanya. Habang papalabas siya ng pinto, naisip niya na marahil si Leping ay nahihirapan na ngayon sa kanyang pagsasanay ng swordsmanship, ngunit sinabi rin niya na isa itong mahalagang parte ng pagsasanay upang mas may handa siya para sa mas matinding pagsasanay na darating, na parang impyerno, para mapabuti ang kanyang kasanayan. Naisip niya na kapag malapit na itong sumuko, lalabas siya upang gabayan si Leping, at doon niya lamang mararamdaman na mas malakas talaga ang Demon Queen kaysa sa hero. Pagkalabas niya ng pinto, tinanong niya si Leping kung hindi ba siya nagiging tamad sa pagsasanay at kung ano na ang mga nagawa niya, dahil nandito siya upang tingnan ang resulta ng kanyang pagsasanay. Walang sumagot dahil si Leping ay nagme-meditate. Sandali namang natigilan si Elizabeth nang makita ito, ngunit lumapit siya at tinanong kung bakit siya nagme-meditate gayong iniutos niya na mag-practice ng swordsmanship. Hindi siya pinansin ni Leping at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa, kaya nagsimula ng mina si Elizabeth. Muli niya itong tinanong, ngunit nang hindi pa rin sumagot si Leping, biglang napangiti si Elizabeth at sinabi na alam na niya ang ginagawa nito, siguradong nakatagpo ito ng problema at upang hindi mapahiya, nagme-meditate ito. Sinabi pa ni Elizabeth na hindi niya kailangang gawin iyon, at kung magalang itong yuyuko at hihingi ng tulong sa kanya, tuturuan niya ito ng ilang moves na tiyak makakatulong upang masakop ang mundo. Sa wakas, natapos si Leping sa kanyang pag-meditate at tinanong si Elizabeth kung ano ang sinabi nito kanina dahil hindi niya ito narinig nang maayos habang nasa Tai Chi meditation state siya. Nagsimulang mina si Elizabeth dahil napakahaba ng kanyang sinabi, ngunit sa tingin niya ay nagdadahilan lang si Leping, kaya sinabi niyang mukhang maganda ang resulta ng meditation niya, pero hindi iyon ang iniutos niya. Sinabi niyang dapat ay nag-aaral siya ng swordsmanship dahil walang silbi ang meditation na iyon. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang itinutok ni Leping ang dulo ng kanyang patpat kay Elizabeth at sinabi, ano itong sinasabi mong walang silbi? Ang strengthening exercises ang pinakamahalagang parte ng cultivation ng isip at katawan. Idinagdag pa niya na habang kumakain si Elizabeth ng chips at nanunood ng TV, na-master na niya ang buong set ng 13 swordsmanship ng Tai Chi. Sinabi rin niya na kung gusto ni Elizabeth, ipapakita niya ang mga ito at hihingi ng opinyon niya tungkol dito. Napangiti si Elizabeth at iniisip na gusto lamang mapahiya ni Leping, kaya hindi na niya ito pipigilan. Sa kanyang palagay, ang kaunting oras na ginugol ni Leping ay hindi sapat para ma-master ang mga moves. Iniisip pa nga niya na puro horizontal at vertical slashes lang ang magagawa nito. Pero si Leping ay nagsimula ng maghanda, at sinabi na ang pinakamahalagang bagay sa pagsasagawa ng Tai Chi movements ay ang pagkakaroon ng kalmadong isipan, nakapikit na mga mata, at tamang posture. Sinimulan niya ang unang move, ang Dragonfly Touches the Water. Sa sandaling ito, tila nasa ibabaw ng isang sapa si Leping, at parang tutubi, at ipinakita ang kanyang kakayahan.
Namangha si Elizabeth sa kanyang nakita, dahil sa isang galaw lang, nakapagpalabas si Leping ng malaking kapangyarihan. Pero inisip din niya na bilang isang legendary hero, sanay na siya sa ganitong mga bagay. Habang nag-iisip si Elizabeth, isinagawa ni Leping ang pangalawang move, Swallow catches the insect, at kasunod nito, ang pangatlong move, Dust floats into the wind. Habang ginagawa niya ang mga moves, napansin ni Elizabeth na biglang nagbabago ang panahon at tila magkakaroon ng bagyo. Namangha siya dahil sa tuwing magbabago ng move si Leping, nagbabago rin ang paligid. Kasunod nito, sinabi ni Leping na magsasagawa na siya ng ikaapat na move, ang Sudden Thunderstorm, at kasunod nga nito ay nagsimulang umulan at kumidlat sa kanyang paligid. Hindi na nakapagpigil si Elizabeth, dahil iniisip niya na sa mixing panahon ng pagsasanay, nakaabot na si Leping sa ganitong antas. Sinabi niyang pagkakataon naman niya na magbigay ng leksyon, ngunit bago pa niya magawa iyon, isinagawa na ni Leping ang ikalimang move, ang Blue Dragon out of the water. Sa pagkakita ng dragon na lumabas mula sa tubig, ginamit ni Elizabeth ang kanyang demonic sword of destruction at ang kanyang kakayahan na Demon Dragon descends to earth. Sa sandaling ito ay sumugod ang dalawang dragon sa isa't isa, at sa huli, natalo ang dragon ni Elizabeth. Naiwan si Elizabeth na galit, iniisip kung paanong naging mas mahina ang kanyang sword force kaysa sa bagong kapangyarihan ni Leping. Si Leping naman, kalmado pa rin, ay sinabi, kapag kalmado ang isipan, hindi ito nagkukulang. Kapag matatag ang katawan, payapa ang loob. Kailangan ng kalmadong kilos upang harapin ang bawat pagsubok. Matapos niyang sabihin ito, isinagawa niya ang ikawalo na move ang Moon in the Water, at mula sa ilalim ng tubig, lumitaw ang isang dilaw na buwan. Kasabay nito, nagsimulang umangat ang mga bato sa paligid. Matapos makita ang lahat ng ito, sinabi ni Elizabeth na nagpapanggap na naman si Leping bilang isang baboy para kainin ang tigre sa harap niya. Ngunit sinabi rin niya na mali ang napili niyang propesyon, dahil pagdating sa swordsmanship, siya ang pinakamahusay. Kaya nang makita ni Elizabeth ang malaking buwan na ginawa ni Leping, sinabi niya na oras na para maging seryoso dahil ngayon, hindi na siya magpapakita ng awa. Ngunit nang sisimulan niya ang kanyang atake, nagulat siya dahil bigla siyang lumutang. Napamura siya kay Leping at sinabing sinusubukan ba talaga nitong kontrolin siya gamit ang gravity. Kaya sinabi niya na hindi niya ito papayagan, ngunit bago pa niya magawa ang kanyang balak, nagulat siya nang matagpuan ang sarili sa ibabaw ng buwan na ginawa ni Leping. Sa sandaling iyon, nakita niya si Leping na muling nagsasagawa ng kanyang mga pagkilos at habang ginagawa ito, sinabi ni Leping na ang mga moves ng Tai Chi Sword ay umuunlad habang nananatiling kalmado ang isipan, at kalaunan, mas maiintindihan ang mga misteryo ng kalikasan. Pagkasabi nito, ginamit ni Leping ang kanyang pangsyam na moves, ang Meteor Catching the Moon. Sa sandaling ito, ang mga meteor na lumilipad sa kalawakan ay nagsimulang dumirekta patungo sa kanila. Nang mapansin ito ni Elizabeth, sinabi niyang ang bawat meteor na ito ay may kukumpara sa kanyang destructive magic, at bukod pa rito, napakarami ng mga ito. Habang iniisip niya ito, biglang bumilis ang mga meteor at nagsimulang lumipad papunta sa kanyang direksyon. Dahil dito, agad niyang ginamit ang kanyang demon form. Pagkatapos gawin ito, sinabi niyang kasalanan niya rin ito dahil masyado niyang minaliit si Leping. Ngunit sinabi rin niya na kung iniisip ni Leping na matatalo siya ng ganitong klaseng swordsmanship, nagkakamali ito. Pagkasabi nito, hinati niya ang pinakamalapit na meteor at pagkatapos, sinimulan niyang putulin ang iba pang mga meteor. Matapos gawin ang lahat ng ito, galit siyang sumugod patungo kay Leping, sinasabi na oras na para mamatay ito. Si Leping naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Habang sinasabi ni Elizabeth na ang kanyang swordsmanship ang pinakamalakas sa kasaysayan, pinakawalan niya ang kanyang atake na tinawag niyang All Things Full Slash, na tumama kay Leping at hamati sa kanyang katawan, at pati na rin sa buwan na kanilang kinatatayuan. Matapos gawin ito, medyo hamupa si Elizabeth at naisip na masyado siyang nadala ng kanyang pagnanais na talunin si Leping. Napatanong siya kung aksidente niya bang napatay ito. Habang iniisip niya ito,
nagulat siya nang marinig ang boses ni Leping na nagsasabi na ang kalawakan ng kawalan ay isa ring dahilan para maging kalmado at sincere. Napatanong si Elizabeth ng kung ano ang nangyayari dahil tila naging bahagi na si Leping ng kalawakan. Muling nagsalita si Leping at sinabi na ang estado ng kaisipan ay malawak, at ang embodiment ng Tai Chi ay malapit sa kalikasan. Pagkasabi nito, muling binuo ni Leping ang buwan na hinati ni Elizabeth kanina. Si Elizabeth naman ay galit na galit dahil kanina ay nag-aalala pa siya para sa kaligtasan ni Leping, ngunit ngayon ay mukhang mas lalo pa itong lumakas. Kaya nagpasya siya na gamitin ang pagkakataong ito upang tuluyang tapusin ang kanilang laban. Sa sandaling ito, inilabas niya ang kanyang buong lakas at ginamit ang kanyang complete magic force. Nilikha niya ang isang imahe na kasing laki ng kay Leping. Sinabi pa niya na huwag isipin ni Leping na siya lamang ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Hindi naman siya pinansin ni Leping, sa halip ay binitawan ang buwan na hawak niya at sinabi na ang final stage ng pag-focus sa cultivation ng isipan ay ang meditation of swordless move. Sa sandaling ito, ginamit ni Leping ang kanyang ika-11 na galaw, ang Sword of Enlightenment. Matapos gawin ito, nagkaroon siya ng mga clones at sinabi na, ang dalawa ay gumagawa ng isa, at ang isa ay gumagawa ng dalawa, at ang dalawa ay gumagawa ng tatlo. Nang makita naman ang ginawa ni Leping ay natawa si Elizabeth, sinasabing kung anong klaseng kalokohan ang swordless na sinasabi ni Leping. Idinagdag pa niya na kaya niya rin itong gawin, kaya ginamit niya ang kanyang Demon Queen 9 clones. Matapos gawin ito sinabi niya na ang bawat clone ay nagtataglay ng kaparehong lakas na mayroon siya. Si Leping naman, na walang pakialam sa paligid, ay nagsimulang kumilos gaya ng kanyang natutunan, sinasabing, ang tatlong buhay ay nagbibigay sa lahat, at ang lahat ay nagsasanib upang mabuo ang isa. Nang makita ito ni Elizabeth, naisip niyang umaatras si Leping, ngunit sinabi niya na huli na para gawin iyon dahil ang kanyang espada ay mas mabilis pa sa bilis ng liwanag, kaya hindi ito makakaiwas. Ngunit nang tatama na ang kanyang pinagsamang atake ng 9 na clones, nagulat siya nang hindi ito tumama. Naisip niya kung talagang naiwasan ni Leping ang lahat ng iyon, ngunit kalaunan ay napansin niya na si Leping ay lumalayo. Napagtanto niyang hindi naiwasan ni Leping ang atake, bagkus pinalawak nito ang espasyo sa pagitan nila sa mas mabilis na bilis. Sa sandaling ito, parang hawak na ni Leping ang buong galaxy at sinabing habang nagme-meditate, nagiging isa ang tao sa kalikasan, at natural na magbubukas ang kanyang isipan. Pagkasabi nito, naging isa si Leping sa kalawakan. Napangiti si Elizabeth at tinawag itong bastardo, at tinanong kung iniisip ba niya na wala siyang magagawa sa kanya dahil mas mabilis siya sa kanya. Habang naghahanda para sa sunod niyang atake, sinabi niya na habang nabubuhay ang kanyang target, kayang tamaan ang kanyang kakayahan ito sa pinakamabilis na paraan. Pagkasabi nito, nagmaterialize ang isang napakalaking espada sa ibabaw ni Elizabeth at ng kanyang mga clones. Bago pakawalan ng atake, sinabi niyang ipapakita niya kay Leping ang pinakamakapangyarihang atake niya, ang Demonic Sword of Destruction, na siya mismo ang lumikha. Kasunod nito mabilis na lumipad patungo kay Leping ang ipinagmamalaking atake ng Demon Queen, at naging ang Arrow of Destruction. Ngunit sa kabila ng malakas na atake, nanatiling kalmado si Leping at isinagawa ang kanyang ika-12 na moves, ang Three Lives Give Rise to All. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-expand ang galaxy na hawak niya. Habang lumalaki ito, ang atake ng Demon Queen ay nagsimulang lumapit, ngunit unti-unti itong lumiliit hanggang sa tuluyan itong naglaho sa kawalan. Natulala si Elizabeth, iniisip na ang kanyang pinakamakapangyarihang atake ay naglaho na parang alikabok. Matapos ang pangyayaring ito, natagpuan ni Elizabeth ang sarili na bumalik sa kanilang unang lokasyon, isang lugar na parang sapa, habang pumapatak ang tubig mula sa mga dahon. Nagising siya mula sa kanyang pagkakatulala at napagtanto na ang swordsmanship na kanyang ipinagmamalaki at bunga ng kanyang matiyagang pagsasanay ay nabigo. Si Leping naman ay ngumiti at sinabi na ang kaisipan ay naglalakbay sa oras at panahon hanggang sa muli itong bumalik sa pinagmulan, at doon nila matatagpuan ang tunay na kapayapaan.
Matapos marinig ito ay nagsimulang maglabasan ang ugat sa mukha ni Elizabeth dahil sa sobrang galit, dahil tila tinuturuan na siya ngayon ni Liping ng swordsmanship. Naisip niya na ginagawa ito ni Liping upang ipahiya siya, ngunit bago pa siya tuluyang sumabog sa galit, kumalma siya at sinabi na okay lang iyon. Dahil gaya ng sinabi ni Liping, kapag tiningnan ang kalawakan ng universo, magagawa rin niyang kumalma. Pagkatapos ay sinabi niya na kakalimutan na niya ang kanyang nakaraan, maging ang kanyang pride at swordsmanship na kanyang natutunan, upang tanggapin ang mga turo ni Liping. Pagkasabi nito, sinimulan niyang hawakan ang mismong space at sinabi na, gaya ng sinabi ni Liping, kailangan niyang isantabi ang kanyang magic, pati na rin ang kanyang buhay. Kahit ano pa ang maging kapalit, ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya sa kanyang sword wheel. Si Liping naman ay nagpatuloy na isagawa ang kanyang huling galaw habang si Elizabeth ay ginagaya ang mga itinuro sa kanya kanina ni Liping. Sinabi niya sa sarili, beyond space at beyond time, ako at ang aking swordless move. Habang ginagawa niya ito, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa espasyo sa harapan ni Elizabeth. Napansin niya na kahit gaano pa kalakas ang isang atake, walang silbi iyon kay Liping, dahil upang mapatay siya, kailangan niyang malampasan ang mismong time at space. Pagkasabi nito, nagsimulang mag-adopt si Elizabeth ng lahat ng mga teknik na ginamit ni Liping kanina. Habang sumusugod siya, patungo kay Liping, nagpapasalamat siya dahil pagkatapos niyang gamitin ang move na ito, magiging kapalit nito ang kanyang buhay. Ngunit hindi na mahalaga iyon sa kanya, dahil kapag napatay niya si Liping, wala na ring kahulugan ang kanyang buhay. Para sa kanya, ito na ang pinakamagandang pagtatapos para sa kanila. Ngunit sinabi rin niya kay Liping na dapat niyang tandaan na ang tumalo sa kanya ay walang iba kundi siya ang Demon Queen. Sa kabila ng suicide attack na ito ni Elizabeth, isinagawa na ni Liping ang kanyang huling moves na tinawag niyang One is All. Matapos gawin ito, hinawakan niya ang dulo ng kamay ni Elizabeth, at matapos gawin iyon, tuluyan nang naglaho ang atake ni Elizabeth. Dahil dito, muling natulala si Elizabeth. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng kahit ano, hinayla siya ni Liping papalapit at niyakap. Habang unti-unting nagkakadikit ang kanilang mga mukha, gumawa ng isang pagkilos si Liping at binuhat niya si Elizabeth sa kanyang mga braso. Sa sandaling ito ay tinawag ni Elizabeth ang pangalan ni Liping, at unti-unting bumalik na sa normal ang paligid. Maging si Elizabeth ay bumalik na rin sa kanyang human form. Sa sandaling iyon, napuno ng katahimikan ang paligid, at habang buhat pa ni Liping si Elizabeth, biglang nag-advance si Elizabeth sa kanyang cultivation. At ngayon, isa na siyang 7-star Demon Lord. Matapos mangyari ito, tinanong ni Liping si Elizabeth kung sa palagay ba niya ay maaari na niyang gawin iyon. Si Elizabeth, na nagsisimula ng mahulog sa kapugian ni Liping, ay nahihiyang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit iba ang iniisip ni Liping. Gusto lang niyang malaman ang opinyon ni Elizabeth sa kanyang swordsmanship, dahil bagamat simple lang ang mga galaw nito, pakiramdam niya ay lalo siyang lumalakas sa tuwing ginagawa niya ito. Tila wala sa sarili si Elizabeth at patuloy na tinititigan ang mukha ni Liping. Kaya tinanong siya ni Liping kung mayroon pa ba siyang kailangang i-improve sa kanyang swordsmanship. Matapos sabihin ito, si Liping sa wakas ay nakaramdam din ng kaba, dahil ngayon lamang niya napansin na napaka-cute ni Elizabeth sa kanyang ekspresyon. Ngunit sa kabila ng mga tanong niya, nanatili lamang si Elizabeth na nakatitig sa kanya. Dahil dito, nagsimulang mahiya si Liping at tinanong si Elizabeth kung may problema ba dahil kanina pa siya nakatitig sa kanya. Sinusubukan ni Liping na pakalmayan ang sarili, iniisip na baka ma-offend niya si Elizabeth sa mga bagay na pumapasok sa isip niya. Si Elizabeth naman, na sa wakas ay naka-recover na mula sa kapugian ni Liping, ay bumaba mula sa kanyang pagkakabuhat. Pagkatapos nito, nagkaroon ng awkward na sitwasyon sa pagitan nila. Si Liping naman ay naisip na kailangan niyang may gawin upang mabago ang awkward na sitwasyon na ito, kaya sinabi niya na ang kanyang pagsasanay ay nagkaroon ng kamanghamanghang epekto, at ang lahat ng iyon ay dahil sa tulong ni Elizabeth. At kahit pa nakapikit ang kanyang mga mata, nararamdaman niya ang patnubay ni Elizabeth sa bawat yugto ng pagsasanay.
Habang patuloy siyang nagsasalita, nanatiling tulala si Elizabeth, iniisip na alam ni Leping na nagkaroon siya ng bottleneck sa kanyang cultivation. At ginamit niya ang ideya ng swordsmanship para tulungan siya na mag-advance, at matagumpay siyang nakapag-breakthrough ng 3 beses sa kanyang cultivation. Napaisip pa si Elizabeth kung ang Tai Chi ba ni Leping ay ang misteryosong daw na hindi maipaliwanag. Naisip din niya na masyado siyang naive dahil inakala niyang kapag nakaabot siya sa Demon God Realm, mapapantayan na niya ang lakas ni Leping. Ngunit hindi niya inaasahan na napakadali lang niyang matatalo sa kanya. Habang iniisip niya ang mga ginawa ni Leping para sa kanya, mula sa pagluluto ng masasarap na pagkain hanggang sa pagtulong sa kanyang cultivation, napaisip siya kung ano ba talaga ang layunin ni Leping sa lahat ng ito. Ngunit matapos niya itong isipin, napangiti siya at naisip na may isang posibleng dahilan, iyon ay upang magsanib puwersa sila sa kama at bumuo ng pinakamalakas na anak sa buong mundo. Inisip pa nga niya na ang layunin ni Leping ay makipagtulungan sa kanya upang bumuo ng pinakamalakas na anak na lalampas sa lahat ng mga nilalang. Ngunit napagtanto rin niya na masyado pa siyang mahina para ipagbuntis ang anak nila. Matapos isipin ang lahat ng ito, nagising na siya sa kanyang pagkatulala at sinabi kay Leping, "Tigilan mo ang pangmamaliit sa iba." Naguguluhan naman si Leping sa sinabi niya, dahil wala siyang ideya sa mga pantasya ng Demon Queen. Kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Inisip naman ni Elizabeth na ang mga pag-arting ito ni Leping ay para lamang hindi siya masaktan. Sa kanyang imahinasyon, nakikita niya si Leping na nakangiti at sinasabing kailangan niya pang magsanay upang maging malakas ang magiging ina ng kanyang anak. Matapos itong maisip, nahihiya si Elizabeth na sinabi kay Leping na kailangan niyang mangako na bago nila gawin iyon, kailangan niyang sabihin ito sa kanya ng mas maaga. Naguguluhan si Leping sa mga sinasabi ni Elizabeth, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagsimulang mamula ang mukha ni Elizabeth at tinanong niya si Leping kung kailangan pa ba talaga niyang sabihin iyon. Ngunit bago pa niya masabi ang pinakamagandang bahagi, biglang may bumagsak sa kanilang likuran. Nang tingnan nila kung ano iyon, nakita nila ang munting aso ni Leping, na may dala na namang bisita sa kanyang bahay, dahil dito tuluyang nasira ng munting aso ang kanilang moment. Tila may kalalagyan na naman ang munting aso na ito kay Elizabeth, ngunit sa susunod na iyon na kabanata. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung nagustuhan mo ang episode na ito, comment ka lang ng heart sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!